Bante mo, kahanga-hanga ang isang ginang sa Pangpang Sorsogon dahil sa pagtataguyod niya sa 6 na anak na ang 4 sa kanila ay may brittle bone disease. Mag-isa na lang na binubuhay ng ina ang mga anak matapos mamatay ang kanyang mister na may brittle bone disease din noong 2020. Para lang po magkaroon tayo ng kaunting background, ang brittle bone disease ay isang uri ng sakit sa buto na namamana. Tinatawag din itong osteogenesis imperfecta o pagkakaroon ng malambot na buto na madaling mabali o hindi na-develop ng maayos. Pero sa kabila ng maraming dagok sa kanilang pamilya, hindi sumuko si Nanay Primrose Hoven. Tuloy pa rin ang buhay at maging ang paggawa niya ng handicrafts na gawa sa beads na ilan sa mga disenyo ay bulaklak. At tamang-tama rin ngayong Pasko dahil meron siyang Christmas parol. Makakausap natin si Nanay Primrose ngayong umaga. Magandang umaga, Nanay Primrose. Magandang umaga po, sir. Yes, Nanay. Nanay, kamusta na po yung mga anak po ninyo ngayon? Tuloy pa rin po ang gamutan sa kanila. Oo. By the way nga, ako si Jigo Postolero po, no? Linawin ko lang po, Nay, no? So sa ngayon, special ba yung ginagawa niyo pong pagtutok sa kanila? Dahil syempre itong sakit nila, hindi ito basta-basta, Nanay, no? Ano po ang ginagawa ninyo para kumbaga matugunan ang kanilang mga special na pangangailangan? Kahit yung pag-aaral nila, kailangan talaga special, sir. Kasi dapat ngayon face-to-face na sila, pero dahil po sa kalagayan ng mga anak ko, nakiusap po ako sa teacher nila na modular po sila. At saka online. Ayun. At dahil modular at online nito, so kabalikat ka pa din, Nanay, no? Sa pagtuturo, talagang hand-to-hand yung ginagawa ninyong pagsuporta. So paano nyo ito na ma-manage, Nanay? Dahil nga 4 sila. Iba-iba yung mga pinag-aaralan. Paano yun, Nanay? Grabe po, sir. Schedule po by schedule yung mga bata. Tapos sa gabi naman po, sir, kahit paano may isang oras kami para gumawa ng beads, para matugunan pa rin ang aming pangangailangan. Ayun, oo. So, Nanay, ano naman po ang sabi ng doktor sa kanilang kalagayan? Maaari po ba itong malunasan? Nung bumalik po kami sa PGH last June para sa check-up nila, 2 po sa anak ko ngayon ang dapat maoperahan. Opo. Pero hindi pa po kami naka-schedule. Binabala ko ngayong December na magpa-schedule po ng kanilang operasyon. Ayun, Nanay. So, Nanay, ito nabanggit nyo kasi kanina na kumbaga para matugunan yung mga pangangailangan ninyo, gumagawa kayo ng mga beads, no? May iba pa po ba kayong pinagkakitaan maliban dito sa inyong mga handicrafts? Ano po yun, sir? Maliban po sa paggawa po ng inyong mga handicrafts na beads, may iba pa po ba kayong pinagkakitaan, Nanay? Opo, sir. Meron po akong maliit na tindahan. So patuloy nyo lang itong pinapaikot, kumbaga, kailangan magaling yung pagbabudget ninyo. Opo, sir. Yung sa tindahan ko po, pinapaikot ko po ang talagang capital po doon para hindi po mawala. Tapos tuloy pa rin po ang paggawa ko ng mga handicraft na gawa sa beads. May mga umu-order naman po. Pero medyo matumal. Medyo matumal, no? Pero ito pong paggawa niyo, bigyan natin ng konting background. Kailan po nagsimula itong paggawa ninyo? Kailan kayo natuto nito? At paano nyo naisipan na gawin ito? Makipagsabayan kayo online? Ano yun, sir? Kailan nyo nalaman na pwede nyo pagkakitaan ng paggawa ng handicrafts na beads? 2016 po nang magsimulang pumasok sa PGH ang mga bata kasi may school po doon. Nag-project po ang mga bata ng yung maliit na mga bulaklak. Tapos doon po kami nagkaroon, yung isa kong anak na lalaki, siya po ang nagkaroon ng idea na gawin naming hanap buhay yung mga flowers. Una kong naging sukay ang mga doktor.
Tapos sa ngayon, patuloy pa din, nanay, no? Kahit sabihin natin na matumal, tuloy lang. Hindi nyo po inihinto ang Opo. paggawa ninyo ng Hindi bids. ko po hininto mula nung 2016 hanggang ngayon po. Nung umuwi po kami dito sa probinsya, sir, medyo talagang mahina, as in mahina ang bentahan. Kasi hindi rin po ako nakakapaglako, hindi rin po ako nakakapag-bazar. So, parang naka-stock lang dito sa bahay, pero gawa pa rin ako ng gawa. Kasi anytime na, inisip ko na, anytime na may mag-order, meron po akong stock. Oo. So, nanay, ano naman po ang gusto ninyong ipanawagan po, no, sa mga nanonood sa atin, sa mga kababayan natin, nanay? Ano pong gusto nyong ipanawagan? Gusto ko lang po sabihin at tangkilikin po nila yung Primroses for my kids, kasi po ito ay for a cause na para po sa gamutan ng mga anak ko, yung magiging kita namin dito, yung aming pangangailangan sa araw-araw at saka yung sa operasyon po ng mga anak ko. Yes, nanay. So, nanay, alam niyo, pinapakita natin yung VTR ng mga gawa ninyo. Ang dami nagko-komento, no? Na, kumbaga, ang gaganda ng parol. Mga ilang oras to ginagawa. Thank you, sir. Gaano katagal yung ginugugol nyo para makagawa ng ganitong obra? Ang parol po, halos maghapon po yan sa isang parol po sa isang araw po gagawin. Tapos yung base naman po, ganun din po. May mga tissue box din po ako. Minsan hindi ko po yan natatapos sa isang araw. Grabe, no? Wala kayong assistant dito, nanay? O kumbaga, kaagapay man lang para mapabilis? No, mayroon po akong yung mga anak ko, gumagawa po sila, yun po ang katuwang ko doon sa mga keychain. Ayun. Yung pansabit, Christmas ornament, yung angel. Sila po ang gumagawa. Tapos yung mga flowers po, sila na rin po ang bumubuo. Ako lang po ang nagkakat ng beads. Sila po ang nagtatahi ng petals. Tapos itong mga parol at saka yung base na malalaki, nagturo po ako ng isang tao dito sa probinsya. Marunong na po siya. So kung marami po ang order, siya lang po ang nagiging katuwang po para sa order.